Welcome to the Needle House Podcast. Hey yo, what is up, you guys, and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy Marcus II, bringing you your weekly dose of ink therapy. Yes, sir. Ayun, kamusta na kayo mga sabwat? Sana okay lang kayo lahat. Ako eto, okay naman. At by the way, if you're new to this channel, guys, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify kayo tuwing may bago tayong video. At please do follow me on Spotify. Okay, the Needle House podcast with Marcus II. O nga pala, no, baka nalilito kayo. Binalik ko sa dating pangalan yung channel ko kasi medyo nasira yung algorithm ko, no? Nawala ako sa algorithm. So binalik ko lang sa Marcus II yung pangalan ng channel. It's really not a good idea to change the channel name. Nagtanong ako sa mga iba pang mga gumagawa ng content dito sa YouTube. Yon. Anyways, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, eto, merong mga nagtanong sa akin nito, no? Hindi lang sa channel natin. May nag-PM din sa akin at personal, may mga nagtanong sa akin. Parang really the question is, how can you improve your tattoo career? Or paano daw ba yung ginawa ko sa tattoo career ko, since I've been tattooing for about 15 years na, no? Or more than na nga, more than 15 years na. At ano daw yung ginawa ko? Paano ako tumagal, 'di ba? Paano ako nakilala? Paano dumami yung customer ko? So, ayun, pag-usapan natin 'yan. So, disclaimer lang mga kasabot. Hindi ko naman sinasabi na sobrang ganda ng tattoo career ko or talagang sumikat ako. But what I can say, no, or what I would say is I had a pretty good run, no, when it comes to my tattoo career, no. Nung nagsimula ako, um at may mga goals ako, may mga target ako, na-achieve ko naman siya, no, awa ng Diyos, no. So siguro makakatulong um, tong mga itong topic natin sa inyo, or sana makatulong to. I'll just base all of this on my experience as a tattoo artist, no. Kung ano nga ba yung mga ginawa ko noon, paano ako nakilala, paano ako umabot sa magazine, hanggang sa na-interview ako sa radyo, sa mga nakapagbigay ako ng seminar, nakapag-talk ako sa mga ibang mga tattoo events, no? So, siguro yun yung share ko kung paano ko siya nagawa, how I achieved or how I became a president of a tattoo group. At paano nga ba, ano bang nangyari? Siguro eto, simulan natin, no. I'll start with ano ba yung, or paano ba ako nagsimula. So I started tattooing back in 2010, no. Back then, hindi pa ganun kasikat yung tattoo, or hindi pa ganun sobrang ka-mainstream. Sikat na siya, uso na siya, but it's not really mainstream, no. Hindi pa rin ganun kaputok yung social media. Again, meron na, pero hindi siya sobrang as in, parang ang buhay ng tao ngayon is social media, eh. Dati hindi gano'n. So paano nga ba? Ano bang ginawa ko? So eto na nga, no. Nung nagsimula ako, wala pa akong tattoo shop. Nakikipwesto ako sa mga kakilala ko. Home service, 'yan. Tapos hindi pa masyadong uso sa social media, but I'm already posting it, no? Nung nagtatattoo ako. Tapos YouTube videos, noon hindi pa gano'n kasikat yung, or hindi pa gano'n kasikat yung mga social media influencers or mga YouTube content creator. Gumagawa na ako ng videos, no?
although it's not about tattoos, but I'm doing videos na before. Mahilig ako gumawa ng mga videos. Hindi lang sa sarili ko, yung nagvi-video ako ng kung ano-ano, gumagawa ko, kami magtotropa, magbabarkada, yan. Sabi ko nga kung hindi ko tinigil yung gano'n, baka isa na rin kami sa mga may mga team ngayon sa YouTube, no? Wala lang, feeling ko gano'n yung mangyayari. Ayun, tapos ayun na nga, sabi ko nga, nagpo-post ako, yan. Tapos, mahilig kasi ako mag-aral. Kung hindi nyo alam mga kasabot, no? Mahilig ako mag-aral, magbasa. So, hindi ako tumigil sa pag-aaral, sa tattoo, sa pagbabasa, hanggang sa dumami ng dumami yung kaalaman ko about sa tattoo, yung knowledge ko. Nakakapagturo ako sa ibang tao, nakapag-seminar ako. Or hindi naman seminar pa nung una, but I gave a talk on tattoo get-togethers, meetings, and all yan. Tapos hanggang sa parang nangyari nun kasi yung mga tattoo group is very or sobrang exclusive nila at ang hirap sumali. Tapos naisip namin may mga nagsabi sa akin na sana may mga tattoo group din na madaling sumali o ganyan or whatever or hindi sobrang higpit or hindi puro parang hindi sa pera lang para makasali. Sana may tattoo group para sa mga baguhan, pwedeng matuto. Yun, actually meron naman nun, but hindi din siya, parang hindi siya based sa lugar namin or ganun, basta ganun, yung sa tattoo group nun. So, anong nangyari is nagtayo kami, no? At since ako yung medyo maraming alam at hindi pa naman ako ganun ka sobrang tagal nun sa tattoo industry, but I believe it was 2013 yata, 2014, no? Di ko maalala, no? Pero yun, mga ganun. Siguro ano pa lang ako, 3 or 4 years pa lang ako sa tattoo industry. Tapos, medyo ako nga yung napili nila na maging leader, ganyan, hanggang sa naging presidente na nga ako. Tapos, nagkaroon na kami ng mga seminars, yan. Nagkaroon na kami ng mga meetings, yan, competition, hanggang sa nagsimula na ako magbigay ng seminar, magbigay ng talk, at nagsimula na rin ako mag-judge sa mga maliliit na competition, no. Ayun, doon ako nagsimula hanggang sa nakilala ko. Actually, di ko naman masasabi na sobrang galing ko mag-tattoo. Parang siguro dahil din sa mga nabibigay kong seminar, nabibigay kong tulong, at naging presidente na nga ako ng isang tattoo group. Parang doon nabuo yung pangalan ko. Ayun, ganun yung nangyari kasi sa akin eh. Tapos ako, again, hindi naman ako sobrang parang, hindi ako yung sobrang galing na sumikat dahil sobrang galing na tattoo artist. Pero, nakilala ko, in a way, siguro, it's because of my parang talent na masasabi, na leadership. Feeling ko ganun, no? Pero ayun nga, tapos ginawa ko nun, mas naging active ako sa social media, mas naging active ako sa mga events, nagpupunta ako, yan, dumadami yung kilala ko. So ganun yung nangyari sa akin. Hanggang sa, eto na nga, nagsimula na rin akong gumawa ng content, dumami yung subscribers, yan. At ganun ko nabuo yung career ko sa tattoo. Ngayon, since napaliwanag ko naman na kung ano yung paano nangyari sa akin. So, eto naman yung mapapayo ko sa inyo if you wanna build your tattoo career, no? Para sa akin, ang pinaka-importante talaga diyan is let your work speak, no? Gawa ka ng magandang portfolio. Yan, number one yan. Gawa ka ng magandang portfolio. Hindi lang yung mga tattoo mo. If you have other artwork, art form, gawan mo ng portfolio. Dapat meron kang portfolio na hard copy, tapos may portfolio ka din na online for social media, yung Instagram mo or gumawa ng separate Instagram, separate Facebook or whatever, ganun, gumawa ka ng ganun. Para nakikita ng tao yung mga gawa mo. Okay? Pangalawa, if you have a personal Facebook, siguro create ka ng different one for your tattoo career.
parang doon sa Facebook na yon, sa page na yon, yun yung tattoo career mo. Doon mo po-post kung nagdo-drawing ka, kung may mga gawa kang tattoo or may mga kwento ka sa buhay, kwento ka na nangyari sa'yo or whatever, doon. Basta all about arts. Ganoon. Kasi lalo na sa panahon ngayon, alam ko iba yung nangyari sa sitwasyon ko sa panahon ngayon. Kasi ngayon, everything is on social media. Which is, mas madaling bumuo ng tattoo career sa social media. No? So, gawa ka lang or lahat i-post mo, no, para nakikita ng tao. Pangalawa, isa to sa ginawa ko noon. I joined or I always go to tattoo events, no? Kasi exposure 'yan eh. If you can join competition, do it. 'Di ba? Pag nanalo ka, nagkaka-awards ka, nagkakapangalan ka, ina-announce yung pangalan mo, pinopost sa Facebook, doon mabibuild mo din yung tattoo career mo by that, no? Plus, you build connection. Kapag nasa mga tattoo events ka, nakakakilala ka ng mga sikat din na tattoo artist, sikat na tao, 'di ba? Isa 'yan sa mga makakabuo ng tattoo career mo. At kapag pag nasa event ka, be active. Mamigay ka ng stickers, ng flyers, or whatever. Yan, isa yan sa mga pwede mong gawin. Kasi, um, on building your tattoo career, it's like marketing of yourself eh. So, ganun lang din yung ginawa ko dati. Minarket ko yung sarili ko. You can create merch, di ba? Gawa ka ng mga t-shirt, caps, or whatever. Pamigay mo, benta mo. Isa yan sa makakabuo ng tattoo career mo. Kasi, ang labanan sa tattoo ngayon is, sino ba yung maraming kilala? Sino ba yung sikat? Sino ba yung putok yung pangalan? Yun yung talagang tinitingnan ngayon ng tao eh. 'Di ba? Minsan nga naiisang tabi na yung artwork mo eh, yung galing mo sa tattoo eh. Minsan kahit sobrang galing, walang makuhang customer. Kasi hindi sila putok, hindi putok yung pangalan nila. Hindi sila kilala, wala silang social media presence. So ngayon, isa yan sa pinakamagandang gawin, build your social media presence, no? Build your personality nung dapat yung as a tattoo artist may personality ka, no? Kasi kapag yung tattoo artist wala kang parang wala kang personality, wala lang, parang tattoo ka lang ganyan. Pag may dumating, tatuan. Tapos parang wala kang social media presence. Parang hindi mo rin nabibuild yung personality mo. Try mo manood kayo ng Ink Masters, no? Yung competition ng mga tattoo artist. Kung mapapansin nyo, bawat isa sa kanila may personality. Tapos kapag sinundan mo sila outside that parang TV show, yung personality nila sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, ganun din, same din. So meron silang kanya-kanyang personality. Kahit ako, no, sa mga nakikilala ko ng mga tattoo artist, may personality rin sila. Merong tattoo artist na skater, may tattoo artist na nagbabanda, may tattoo artist na social media influencer, 'di ba? Maraming ganun. So it's part of your tattoo career na you build personality of that tattoo artist. Hindi pwedeng yung tattoo artist is wala lang. Pag ganun, hindi ka makikilala. Kasi artist yung tingin sa atin ng mga tao eh. Artist tayo eh. As an artist, if you don't have your own personality, wala kang distinct personality. Parang even the clients, the customer, parang parang ayaw din nila magpatattoo sa'yo, 'di ba? Try nyo manood din kayo ng LA Ink, New York Ink, yan, yung mga Miami Ink, yan. Makikita nyo, may personality talaga sila. Tapos yung mga nagpapatattoo sa kanila, as in, gano'n, iba rin yung dating ng mga nagpapatattoo sa kanila. Merong mga nagpapatattoo na sobrang personal yung para sa kanila yung tattoo nila. Tapos ang pinipili nilang tattoo artist is yung tao rin na bumabagay sa personality nila. Kasama yon mga kasabwat. Sabihin nyo lang corny, sabihin nyo lang hindi totoo, pero bilang clients, no, namimili din yan ng tattoo artist. Minsan may mga clients na ayaw sa mga tattoo artist na sobrang seryoso. Meron naman ayaw sa mga tattoo artist na makulit. Iba-iba, no? But the most important
thing here is you build your own personality, your name. That's how you build your tattoo career. Kasi sa panahon ngayon, it's marketing, mga kasabwat, no? Hindi na lang yung gawa mo eh. Hindi na lang yung art mo, yung tattoo mo, yung binabasihan ng tao. Sometimes on how you market yourself then, no? It's part of the game, mga kasabwat. I hate to say it, but it's part of the game na you have to market yourself. Kasi um, kailangan kapag ganyan, halimbawa na lang sa mga barbero, sa mga manggugupit, 'di ba? Ang daming nagugupit diyan. Pero tayo, saan ba tayo nagpapagupit? Doon sa mga barbero na komportable tayo. Hindi lang dahil sa sobrang galing nila or hindi naman sila ganun kagaling, pero komportable kasi tayo sa kanila eh. Kaya doon tayo nagpapagupit, 'di ba? Meron naman mga barbero na laging nagpo-post sa social media, gumagawa ng content, ng YouTube, ng Reels, 'di ba? Gumagawa ng videos and all. Sila rin nakaka-build din sila ng career nila out of it, 'di ba? Meron nga ako nakita as in yung barbershop niya. Nothing against his no barbero, but yung barbershop niya is very simple lang, no? Alam mo 'yun, hindi siya yung sobrang sobrang grande, sobrang ganda katulad nung ibang mga barbershop na talagang ah, gumastos para sa barbershop nila. Yung sa kanya, simpleng barbershop lang. I mean, yung makikita yung murang barbershop. Pero, lagi siyang gumagawa ng videos na naggugupit siya. Tapos, ang naging bentahe niya is gumagaya siya ng mga buhok ng mga anime characters, no? Tapos, nagsunod-sunod doon yung ginagawa niya laging ganon. Tapos, dinadayo na siya ng mga customer para lang magpagaya ng buhok ng anime or whatever, ganyan. Basta about anime yung gupit, ganun yung lagi niyang ginagawa. Hanggang sumikat na siya. At ngayon, hindi ko na napapanood eh. Pero yun, sumikat siya. Ang daming nanonood sa kanya. Wala na akong update sa kung ano nang nangyari sa kanya. Pero, alam mo yun, nagkaroon kasi siya ng personality, nagkaroon siya ng pagkakakilanlan. Pero if you look at the place, it's not very good. Kapag nakita mo yung gawa niya, para sa akin lang naman, no? Hindi naman siya ganun ka smooth yung fade niya, hindi ganun kalinis. Um, yung mga ginugupitan niya, hindi rin naman mga guwapings na mga mukhang talagang pang-anime na pogi yung itsura. Mga batang kalsada lang din naman yung ginugupitan niya. Pero dahil nga doon sa content niya na very unique, no? Na at nagkaroon siya ng personality na kapag in-explain niya yung ginugupit niya, dumami yung clients niya, dumami yung customers niya, at nakilala siya, nakabuild siya ng career out of it, 'di ba? Pero kung titignan mo, hindi talaga sobrang linis nung gawa niya, no? Ganun din sa atin as a tattoo artist, no? Hindi naman dahil hindi ka sobrang galing, marunong ka, malinis kang gumawa, pero hindi ka yung sobrang galing, then bawi ka sa ibang sa ibang aspeto ng tattoo business. Market mo yung sarili mo, pagandahin mo yung mga post mo, yung mga quality ng pictures na pinopost mo, edit mo, lagyan mo ng background or whatever, ganun. 'Di ba? Kapag ganun, mas mabibuild mo yung career mo. Kung gusto mo, videohan mo pa habang nagtatattoo ka, 'di ba? O gayahin mo ko. Gumawa ka ng mga informational videos, gumawa ka ng mga content na ganito. It's part of it on how you build your career, no? Ako kasi sabi ko nga hindi na ako naka-focus kasi sa tattoo talaga eh. Sa trabaho talaga ako and content creation, no? Hindi lang ito yung channel ko, hindi lang ito yung ginagawa ko ng videos, but may iba pa akong channel, may dalawa pa akong channel, nagpo-post pa ako sa TikTok, sa Reels, Instagram, 'di ba? Ganun. Kasi nga ako ang ginagawa ko, tinatry kong aralin yung social media, yung content creation. Kaya ganito yung ginagawa ko. So dito naman ako nagbi-build ng career sa content creation. It's just that yung topic ko is, of course, pinili ko kasi is yung alam ko, yung marami akong alam, which is tattoo. So ganun din, nagbi-build din ako ng career ko dito. Right? So
it's just a matter of marketing yourself. Ganon. Yun yung pinakamagandang gawin nyo sa content creation. Yun. Sana marami kayong natututunan, no, mga kasabwat. Sabi ko nga, hindi ako sobrang sikat. But, lagpas, I have almost like 2,000, 3,000 followers sa Facebook. I have 17,300 subscribers dito sa YouTube. Dati akong presidente. I don't think na hindi naging effective yung mga ginawa ko. Feeling ko effective. Sana may natutunan din kayo. Kung meron kayong gustong idagdag, comment lang kayo sa baba. Again, hindi ako nagyayabang. I'm just saying na siguro naman naging effective yung ginawa ko. Feeling ko naman magiging effective tong mga tinuturo ko. Yun lang. Again, kung may gusto kayong idagdag, kung may mga kung saliwa kayo sa mga sinasabi ko, comment lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Okay, again, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon. Follow me on Spotify and leave 5 stars. Like nyo na rin tong video na to. Okay, yun lang. Peace out. Welcome to the Nicolaus Podcast.